Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Malawak at sistematikong pagpatay, iginit ng prosekusyon sa confirmation of charges na ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malacanang, binatikos naman ang pahayag ng defense team. 1-year bar rule, iiral na sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. DICT, pinag-aaralang iban ang messaging app na Telegram dahil sa umano'y pornography at illegal gambling. Sa MBC TV correspondents, lalaki patay matapos pagbabarilin sa Kabangkalan Negros Occidental. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala umangat sa world number 31 sa WTA rankings. At sa showbiz patet, Chris Lawrence binalikan ng pagnanakaw ni Alvin Aragon sa kanyang cellphone noong 2006. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nagsimula na kahapon ang confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court o ICC. Dito tututukan kung may sapat bang ebidensya ang prosekusyon upang maitawid ang kaso sa paglilitis. Tinutukan yan ni Dustin Bayog. Gumulong na kahapon ang unang araw ng confirmation of charges hearing para sa 3 counts of crime against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang kauna-unang leader sa Asia na umarap sa pre-trial proceedings ng International Criminal Court o ICC. Formal na binasa sa pagdinig ang mga kasong murder at attempted murder ng crime against humanity ni Duterte na nagsimula noong November 1, 2011 hanggang March 12, 2019 na may kaugnayan sa madugong giyera kontra droga noong siya ay mayor ng Davao City at nang maging Pangulo ng bansa. Wala sa pagdinig ang dating Pangulo kung saan nirepresenta ito ng kanyang defense counsel sa pangunan ni Attorney Nicholas Kaufman. Isang bagay na kinadismaya ng lead counsel for victims na si Attorney Joel Butuyan na aniya ay isang malaking bahagi ng hustisya ang personal na marinig ng dating Pangulo ang pagbabasa ng sakdal. We communicate the very deep disappointment of the victims at the decision allowing Rodrigo Duterte not to be present in this stage of confirmation of charges. The sight of Mr. Duterte being read and being confronted with the grave and horrible charges against him would have constituted a vital component of justice for the victims. This case symbolically represents the last boat that the victims can board to go on a journey in search of justice for their loved ones who were brutally killed upon the orders of Mr. Duterte. If this chamber prevents the boat from sailing by not confirming the charges, the victims will forever be moored in an island where the nights are filled with the screams and cries of their massacred loved ones. There is absolutely no other recourse for the victims. No less than former Philippine Justice Secretary Crispin Remulla admitted just a few months ago that the door to domestic justice is permanently closed for victims of the Duterte extrajudicial killings. Remulla declared, and we quote, "It is difficult to prove the case here." Sa opening statement, binigyan din ng lead prosecution na si Attorney Mami Mandianyang na hindi isolated ang kaso ni Duterte, kundi isang malawakan at sistematikong pag-atake laban sa mga sibilyan ng bansa. Thus, the charge incidents are merely a fraction of the overall criminality that resulted from Mr. Duterte's so-called war on drugs.
Ayon kanyang, si Duterte umano ang naglikha ng common plan upang neutralisa mga kriminal, kabilang pagtatag ng Davao Death Squad, pagbigay ng armas at pag-otorisa sa pagbatay ng mula Davao City ay pinutupad ito sa buong bansa. The charge before you today are serious, and the evidence submitted require their confirmation. And Mr. Duterte must be held to account, and this case should be confirmed for trial. Itinanggi naman ito ng legal counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman kung saan sinisi nito ang media na kontrolado raw ng mga may impluwensyang tao at upang mabagong persepsyon ng publiko sa Pangulo. Inukusan din nito ang prosecution ng cherry picking sa mga talumpati kaugnay sa autorisasyon sa war on drugs na aniya ay wala itong lethal intent. He stands behind his legacy resolutely, and he maintains his innocence absolutely. It was calculated to arouse fear and obedience, to instill fear in their hearts, and to inculcate a respect for the law in their minds. Nothing more. Samantala, nagpatuloy ang hearing sa pagsabit ng merits ng kaso, kung saan bukod sa pag-amin umano ni Duterte sa pagpatay, ay pinangalanan ni ICC Prosecutor Julia Nichols, sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo bilang co-perpetrator sinatawag nilang Davao Model. Kabilang din dito, sina Atty. Vitaliano Aguirre III, Vicente Danao at Dante Giran. Natapos ang unang araw ng hearing ng alas 10 ng gabi dito sa Pilipinas at matutuloy mamaya alas 5 ng hapon oras mula rito at itutuloy na sa Huwebes. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binanata naman ng Malacanang ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman sa pahayag nito sa International Criminal Court na nang himasok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaso ng dating Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mapangahas at isang kalokohan ang akusasyon ni Kaufman na gustong sirain ni Pangulong Marcos si Duterte at ang legasiya nito. Sabi ni Castro, tila si Kaufman ang mayroong cognitive impairment at hindi ang kanyang kliyente. Nakalimutan anya nito na ang mga kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo ay naihain sa ICC noon pang 2017 kung kailan hindi pa presidente si PBBM. Iginit ng palasyo na hindi nakapagpresenta si Kaufman ng malinaw na depensa para sa alegasyong extrajudicial killings laban kay Duterte na sinasabing nangyari noong alkalde pa lamang ito. Payo ni Castro sa lead counsel, alamin ang katotohanan sa kaso imbis na pagtuunan ang political rhetoric. Sa iba pang balita, nai-refer na sa House Committee on Justice ang 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dito, iiral na ang 1-year bar rule. Ibig sabihin, wala nang tatanggapin na anumang impeachment complaint laban sa Vice Presidente hanggang February 23 ng susunod na taon. Matatanda ang inihain ng Makabayan Coalition ang unang impeachment complaint. Ang ikalawang impeachment complaint naman ay isinumite ng iba't ibang grupo sa pangunguna ng Tindig Pilipinas, habang ang ikatlong impeachment complaint ay inihain ng religious groups at grupo ng mga abogado. Habang ang fourth impeachment complaint ay inihain ni Attorney Nathaniel Cabrera. Tinatayang masisimula na ang hearing sa susunod na linggo ng Committee on Justice na pinamumunuan ni Batangas Representative Jervil Luistro. Isang araw naman bago ang 40th anniversary ng EDSA People Power, binigyang halaga ng isa sa mga nanguna sa revolusyon na si Gregorio o dating Senador Gregorio Honasan na pairalin ang pagiging pagka-Pilipino. Idiiniin din nito na tila hindi nasamantala ng bansa ang natamasang kalayaan upang mabago ang sistema. Ang naging panayam tinutukan ni Rovic Manuel. 4 na dekada matapos ang makasaysayang EDSA People Power Revolution, malaking tanong ay kung kamusta na nga ba ang lagay ng Pilipinas ngayon? Isa itong hindi malilimutang karanasan ng mga kababayan natin noong Pebrero ng 1896 na namuhay sa maghahalong takot, tapang at pag-asa. Pero sa pananaw naman ng dating senador na isa sa nanguna noong EDSA Revolution at ang lider ng Revolusyonaryong Alyansang Makabansa o RAM, naging mabagal umano ang nakikita niyang pagbabago at tila hindi umano sinamantala ang pagkakataon para mabago ang sistema ng bansa. Ito ang sinabi ni former Senator at DICT Secretary Gringo Honasan sa panayam ng DZRH. Meron naman
pagbabago. Pero hindi yung inaasahan natin na mabilis na pagbabago. Sinamantala natin yung pagkakataon para yung mga systems breakdown, yung mga sistema sa isang demokrasya na parang humina, no? Hindi gumagana. At yung tinatawag na pinsala sa mga institusyon natin, parang mabagal. Hindi na naman natin sinamantala yung pagkakataon para ayusin yung sistema. Ayon kay Honasan, dahil na rin sa kabi-kabilang balita at issue ng korupsyon, isa sa mga dapat maalala nating mga Pilipino na diwa ng EDSA Revolution ay kung gaano pinagpala ang ating bansa at mas bigyang halaga ang ating pagka-Pilipino. Aniya, maaaring sa kasalukuyan ay tila magulo at nakapangihina ang umiiral na magkakaibang kulay ng politika, pansariling agenda at makasariling pamamahala. Ngunit iginiit na nararapat lamang na patuloy na balikan ng mga Pinoy ang pinakamainam na diwa na iniluwal ng EDSA. Parang hindi tayo nalihis dun sa sobrang habulan ng habulan. Lagi tayong pro ganito, anti ganito. Bihira ko marinig yung pro Pilipino. So kailangan siguro paigtingin, no? Bigyan ng halaga yung pagiging Pilipino natin. Sa uli nagbalik tanaw muli si Honasan sa kung paano ang mga mamamayang Pilipino ang nagkaloob sa Pilipinas ng marangal na pwesto sa kasaysayan at ipinakita sa mundo na posible pala ang pagkakaisa para sa mapayapang pagbabago. Gunitain na lang natin yung EDSA sa puso at sa pag-iisipan natin, no, para maalala natin, no? One shining moment in history kung saan natin nilagay sa mapa ng kasaysayan ng mundo na pag nagkaisa pala yung kasundaluhan na naglilingkod sa taong bayan at yung mamayang Pilipino, pwede pala yung mapayapang pagbabago. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsuspindi na ng klase ang ilang paaralan sa bansa para sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution bukas, Pebrero 25. Ito'y sa kabila ng nauna ng deklarasyon sa nasabing petsa bilang isang special working holiday. Kabilang sa mga nagdeklara na ng suspensyon ng pasok ang University of the Philippines, University of Santo Tomas, San Beda University, Adamson University, Philippine Normal University at St. Louis University. Magpapatupad naman ng asynchronous learning ang ilang paaralan gaya ng Lyceum of the Philippines, University Cavite at Don Bosco Technical Institute of Makati. May ilang mga eskwelahan din sa Metro Manila at mga lalawigan ang bagaman hindi magpapatupad ng suspension of classes ay magsasagawa naman ng aktibidad bilang paggunita sa EDSA People Power. Samantala, hinimok naman ng Catholic Educational Association of the Philippines at Catholic Bishops Conference of the Philippines ang mga Catholic school na ideklara ang Pebrero 25, bukas po yan, bilang academic holiday na nakalaan para sa reflection, commemoration at civic formation. Samantala, nakataas na sa Red Alert status ang Armed Forces of the Philippines o AFP bilang paghahanda sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power bukas, Pebrero 25. Ang mga pinakahuling detalye ay babalita live ni Edniel Parosa. Edniel. Itinaas na ng Armed Forces of the Philippines ang Red Alert status nito para paghandaan ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ito'y kahit wala naman umanong nakikitang matinding bantang militar sa kasadong tipon ay iba't ibang grupo sa Metro Manila bukas, 25 ng Pebrero. Sa pulong balitaan dito sa Camp Aguinaldo, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Pia para nito upang makapaganda ng deployment ng mga sundalo sakali kailangan implementation ng Philippine National Police. Idineklara ang Red Alert mula Pebrero 21 at pinasahang magtatagal hanggang sa nakabantay ang militar sa mga kaugnay na kaganapan. Pakinggan natin si Colonel Padilla. So, ibig sabihin yan, naka-standby na po ang ating tropa for any eventuality. So, ang resources po natin, troops ready for deployment if need be po. No? So, augmenting pa rin tayo under the NCR command for this. Go ahead, Daniel. Bago ito, sinabi ng tagapagsalita ng AFP na may ilang individual silang minomonitor na tila naninira sa AFP
timing sa EDSA 1 anniversary. Sa bahagi naman ng Philippine National Police, all systems go na. Ang Metro Manila PNP ay naka-full alert mula pa noong Sabado. Nagsagawa ng final walkthrough si NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin sa EDSA Shrine. Isa sa 2 kilo case sa mga kaganapan bukas. Kahit kasi deklarado itong no rally zone dahil isang private property, ilang grupo pa rin ang nagpabalak magkaroon ng programa sa lugar. Batay sa monitoring ng Kampo Krame, 3 grupo nagpaplanong magsagawa ng aktibidad mula EDSA Shrine habang isang maliit namang grupo ang magkikilos protesta sa EDSA Ortigas. Bukod pa ito sa pinayagan ng Quezon City Government na main event sa White Plains mula alas 7 ng umaga. Sabi ng PNP, kabilang sa pag-iiraling maximum tolerance ay ang pilit na pakikipag-usap o pakikiusap ng mga polis sa mga nagpaplano pa rin programa sa nabanggit na lugar. Para sa NBC Network News, ako si Edniel Parrosa, DZH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Sa iba pang balita, ikinukonsidera ng Department of Information and Communications Technology o DICT na iban na sa bansa ang messaging app na Telegram. Ito'y dahil umano nagagamit ito sa iligal na sugal at sa pagkalat ng mga sensitibong video at larawan. Ang mga detalye sa report ni Kyle Bulyas. Pinag-aaralan na ng Department of Information and Communications Technology na iba ng messaging application na Telegram sa Pilipinas. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, lumipat na umano sa nasabing app ang operasyon ng mga iligal na pasugalan. Bukod dito, nagagamit din ng Telegram sa pagkalat ng mga pornographic material, partikular ang mga leak ng mga sensitibong larawan at video. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Aguda na nahihirapan silang makipag-ugnayan sa pamunuan ng Telegram kaya hindi maipatupad sa bansa ang ilang regulasyon para rito. Una rito, sinabi ni Aguda na nakipagpulong na ito sa pamunuan ng Meta para naman sugpuin ang iba't ibang krimen sa ilalim ng kanilang platform. Tatlo yung napag-agrihan namin na non-negotiable. And ito, bantayan nyo ngayon sa social media, sabihin nyo sa akin kung nakikita nyo na OSAEC, online sexual exploitation and abuse of children. Sabi ko, pag may nakita pa akong isa, magalit na sa akin ng nagalit pero i-block ko sila. Pag hindi sila, block yan. So, OSAIC. Second, financial scam. Yung financial scam, yung medyo nabawasan, may mga nakita pa akong mangilan-ngilan, so hindi pa ako ganun ka-happy. Pero nabawasan na yung mga Taipans ba na nagbebenta ng mga kung ano-ano financial instruments. Kasi isa yan sa mga sabi ko, kawawa yung mga matatanda naman natin. Tapos yung pangatlo, deepfake. Ito ang pagkinig sa deepfake. Deepfake. Tignan nyo ngayon yung mga memes. Pag nakita nyo yung picture ng politiko, halos hindi niya kamukha. Yes. Diba? Pansinin nyo, halos hindi na niya kamukha ngayon. Hindi tulad ng dati, kamukhang kamukha. Kasi meron na silang image filtering. Tiniyak naman ni Aguda na katuwang nila ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation para matigil na ang iligal na operasyon ng mga online gambling. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, muli na namang umangat sa world ranking si Filipina tennis ace Alex Ayala. Yan ay kasunod ng malakas na kampanya nito sa WTA 1000 Dubai Tennis Championships kung saan umabot siya sa quarterfinals. Ang bagong WTA rankings ni Alex sa report ni Matchpoint Mili Borja. Malaki ang ikinalo ni Filipina tennis ace Alex Ayala sa WTA rankings. Dahil mula sa pagiging world number 47, umakyat ito sa 16 places matapos lumagar sa world number 31. Ibinahagi ng WTA ang malaking pag-angat ni Ayala sa kanilang rankings page, kasama ang pananatili sa world number 1 ni Aryna Sabalenka at ang pagbaba ng 18 na pwesto ng American player ni si Alicia Parks. Dumating ang pag-angat ni Ayala matapos ang malakas na kampanya niya sa WTA 1000 Dubai Tennis Championships, kung saan umabot siya sa quarterfinals bago natalo kay world number 4 na si Coco Gauff at 6-0, 6-2 final score noong February 20. Bago makaharap si Gauff, tinalo ni Ayala si Hailey Baptiste na nagretiro dahil sa injury, Jasmine Paolini at Sorana Cîrstea.
Ngayong Pebrero rin, umabot siya sa quarterfinals ng Abu Dhabi Open bago natalo kay Ekaterina Alexandrova at maagang nalaglag sa Qatar Open matapos matalo kay Teresa Valentova. Susunod na lalahok si Ayala sa Indian Wells Open sa California kung saan kasama sa kompetisyon ng mga top star gaya ni Sabalenka, Iga Swiatek, Elena Rybakina, Goff, Venus Williams, Emma Raducanu, Jessica Pegula at Naomi Osaka. Nakatakdang bumalik din siya sa Miami Open, ang torneo ang nagbigay sa kanya ng malaking atensyon matapos talunin ng mga Grand Slam champion na sina Swiatek at Madison Keys. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Pangulong Bongbong Marcos ipinag-utos ang decentralization ng farm input distribution sa mga magsasaka. Sa MBC TV Global, MBC TV Global, Basa Nepal, nahulog sa nagyayalong ilog, 19 patay kabilang ng isang turista. At sa Showbiz Spotted, hit song na multo ng Cup of Joe, ginawaran ng pagkilala ng Spotify. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa kapapasok lang na balita, inaresto ang vlogger na si Norman Mangusin o mas kilala bilang Francis Leo Marcos. Yan ho ang kinumpirma ni National Police Commissioner Raf Kalinisan. Ginawa ho ang pag-aresto sa isang hotel sa Pasay City sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Parañaque RTC Branch 294. Hindi naman kinumpirma kung ano ang kaso laban kay Mangusin, pero una nang sinita ng NAPOLCOM ang vlogger dahil sa pagsusuot nito ng police uniform. Nakunan din ng video ang pag-aresto kay Mangusin dahil nakalive ito sa kanyang social media account. Narito ang bahagi ng video. Morning, sir. Right. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Mangusin po? Alias Francis Leo Marcos? Sa iba pang balita, isang decentralized system ang nais ipatupad ni Pangulong Bongbong Marcos na layong mapabilis ang pamamahagi ng farm inputs ng mga magsasaka gaya ng mga binhi at pataba. Ang mga detalye panoorin sa report ni Lev Narciso. Nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture para pabilisin ang pamamahagi ng farm inputs sa mga magsasaka. Sa dialogo sa 2026 NIA National Confederation of Irrigators Association General Assembly sa Quezon City, idinulog ng mga magsasaka sa Pangulo ang madalas na pagkaantala ng mga binhi, pataba at pestisidyo. Tugon naman ni Pangulong Marcos, iniutos niya ang decentralization ng sistema para hindi na lang sa iisang lugar nang gagaling ang farm inputs. Mas mainam kasi anya na bago pa man magsimula ang panahon ng pagtatanim ay nakakalat na ang mga pataba at pestisidyo dahil pwede namang iimbak ang mga ito kaya maaaring bilhin ng mas maaga. Maging ang seedling productions anya ay dapat nang gawin sa iba't ibang lugar para mas malapit na sa mga magsasaka imbes na dadalhin pa sa kanila. Iginiit ng Pangulo na kailangan lang na magandang koordinasyon para maiwasan ang delay sa pangailangan ng mga magsasaka. Agahan ninyo ang bili para pagdating ng panahon ng planting season ay nandiyan na, hindi na aantayin na bibilhin pa lang, dadalhin pa lang dito sa Pilipinas, kung imported pa, dadalhin pa sa lugar na kung saan nangangailangan, ilang buwan yun. Tapos, yung seedling production, gumagawa na po tayo ng mga iba't ibang seedling production sa iba't ibang lugar. Kasabay nito, ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang NIA Command Center. Bahagi ito ng modernisasyon at digital transformation initiatives ng NIA para sa mas mabilis na access sa impormasyon, koordinasyon at maagap na paghahanda at pagtugon sa kalamidad. Para sa MBC TV Network News, ito si Lev Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Nais naman ng isang kongresista na pansamantalang ipasara ang gumuhong dump site sa Rodriguez, Rizal kung saan isa ang nasawi habang dalawa ang patuloy pang pinaghahanap. Kasabay ito sa bilang investigasyon sa maaring dahilan ng naturang pagguho. Ang buong detalye ihahatid ni Milky Regunan. Kailangan ng investigasyon para matukoy ang dahilan at responsable sa kapabayaan sa pagguho ng landfill sa Rodriguez, Rizal na kinamatay ng ilang katao. Ginawa ni House Senior Minority Leader Edgar Erice ang apela sa pamagitan ng privilege speech. Kasabay ang panawagan na pangunahan ng NBI ang investigasyon. Ayon kay Erice, noong deliberasyon para sa 2026 General Appropriations Act, kwenestyon niya ang mga opisyal ng MMDA at ang DNR sa kalagayan ng Rodriguez landfill. Sabi ni Erice, bakit hindi pa rin nakapaglalatag ang MMDA na mga konkretong plano para sa modernong sanitary landfill at waste-to-energy facilities. Sa impormasyon anya, malaki ang katiwalian sa paghahakot ng basura dahil may padding o dinadaya ang numerong hakot ng toneladang basura, gayong ₱1,000,000 ang binabayad ng mga LGU. Ito anya ang dahilan ayon kay Erice kaya ayaw magsalita na makaanak ng mga biktima ng pagguho ng sanitary landfill sa Rizal sa takot din na mawalan ng hanap buhay. Hinihiling ko sa NBI na magsagawa ng masusing investigasyon upang tukuyin kung sino ang mga nananakot, nagbabayad at pumipigil sa mga residente na magsalita tungkol sa kanilang mga nawawalang kaanak. At sa huli, hinihiling ko ang pansamantalang pagpapatigil sa operasyon ng nasabing dam site habang isinasagawa ang isang malalim, malaya at transparent na investigasyon. Hindi maaring manaig ang takot at katahimikan sa harap ng ganitong trahedya. Samantala, hiniling ni Erice ang agarang aksyon ng DSWD at ng DOLE para tulungan ang mga pamilyang naapektuhan. Anya, dapat din linawin ang usapin ng conflict of interest dahil batay sa impormasyon, iisa ang may-ari ng dump site at mga kumpanyang naghahakot ng basura sa mga maraming lugar sa Metro Manila. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Martes, easterlies o mainit na hangin mula dagat Pasipiko na lang po ang nakakaapekto sa buong bansa at hindi na umiiral ang hanging amihan o northeast monsoon sa Luzon. Makikita rin natin na halos wala ng kaulapan mostly sa malaking bahagi ng Luzon at dahil dito, asahan po natin ang maaliwalas na panahon ngayong araw sa Metro Manila at sa nalalabipang bahagi ng Luzon, ngunit may tsansa pa rin po ng mga localized thunderstorm. Sa Palawan at kanlurang bahagi naman ng Mindanao tulad ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, asahan po natin ang pag-ulan dahil naman po sa kaulapang dala ng easterlies. Ayon sa Pag-asa, hanggang ngayon wala pa rin po tayong minomonitor na sama ng panahon sa loob at maging sa labas po ng ating par. Samantala, usapang trivia naman tayo. Marahil isa na sa exciting part ng pag-graduate natin ng senior high school ay ang pagpili ng college o university na ating papasukan. Pero alam nyo ba na may isang universidad sa Pilipinas na itinuturing na pinakanaunang universidad sa buong Asya? Alamin na dis, ano nga ba ang pinakalumang universidad sa buong Asya? Ang Colegio de Nuestra Señora del Santísimo Rosario o mas kilala na ngayon bilang University of Santo Tomas o UST ay itinatag noong April 28, 1611. Original itong itinayo sa loob ng World City of Manila o Intramuros. Binansagan itong oldest in Asia dahil ang UST ang may tuloy-tuloy na operasyon sa loob ng mahigit 400 years nang hindi nagsasara ng permanente. Noong 1645, opisyal itong itinaas ni Pope Innocent X bilang isang ganap na universidad, ang kauna-unahan sa buong rehiyon ng Asya. Kinilala itong Pontifical University at the Catholic University of the Philippines, mga titulong iilan lamang na universidad sa mundo ang nagtataglay. Napagdaanan nito ang dalawang digmaan at noong World War II nga, ginawang internment camp ang campus ng mga Hapon. Ngunit napanatili itong matatag at muling nagbukas para sa mga mag-aaral pagkatapos ng digmaan. At fun fact, alam nyo ba na sa loob ng 4 na siglo, dito na nag-aaral ang mga pambansang bayani gaya ni na Dr. Jose Rizal, Emilio Jacinto, Marcelo H. Del Pilar at Apolinario Mabini. Gayon din ang 4 na naging presidente ng Pilipinas na sina Manuel Luis Quezon, Sergio Osmeña, Jose P. Laurel at Diosdado Macapagal. At nabisita na rin ng UST ng 3 Santo Papa.
tulad ni na Pope Paul VI, Pope John Paul II at ni Pope Francis. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na des. Isang kalunos-lunos na trahedya ang sinapit ng isang tourist bus sa Nepal matapos itong dumulas sa isang mountain road at mahulog sa isang nagyeyelong ilog. Bilang ng mga nasawi, umakyat na sa 19. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Nepal. Nasawi ang 19 na katao sakay ng isang bus matapos dumulas ang sasakyan sa isang mountain road na may taas na halos 200 metro at nahulog sa isang nagyeyelong ilog. Ayon sa mga otoridad, nawalan daw umano ng kontrol ang driver sa manibela at dagdag pang malamig na klima na siyang maaaring naging sanhi ng aksidente. Nasa 25 pasahero naman na agad na na-rescue ng mga otoridad at kasalukuyan nagpapagaling na sa mga ospital kabilang ng isang Chinese national at New Zealander. Habang isang British tourist naman ang kasamang nasawi sa insidente. Samantala, balita naman mula sa London. Inaresto ng mga otoridad si former British Ambassador to the United States Peter Mandelson matapos masangkot ang kanyang pangalan sa controversial na Epstein Files. Ito'y kasunod ng mga revelasyon na naging malapit umano ang opisyal sa yumaong sex offender na si Jeffrey Epstein bagay para akusahan sa Lord Mandelson ng misconduct in public office. Kung sa noong 2009, nadiskubre ang isang email na nagpapakita na si Peter Mandelson ay nagpasa ng isang assessment mula sa kanyang advisor patungo sa noy punong ministro na si Gordon Brown. Ang naturang assessment ay may kinalaman sa mga panukalang hakbang sa polisiya kabilang isang asset sales plan. Matatandaan noong nakaraang linggo, hinuli na kalaunay pinalaya rin ang kapatid ni King Charles III na si former UK Prince Andrew Mountbatten Windsor dahil din sa parehong kaso. At sa iba pang balita, nakataas naman ngayon sa 5 estado sa Amerika ang blizzard warning kabilang ng New York City at Philadelphia matapos ang hugupit ng snowstorm. Kung saan umakyat na sa halos 30 pulgada ang taas ng yelo sa mga apektadong lugar at may bababang temperatura naman na -1 degrees Celsius na inaasahang magpapatuloy hanggang sa susunod na linggo. Nagdeklara na rin ng travel ban sa lugar at kinanselang nasa higit 10,000 flights, gayon din ng iba pang public transportation bunsod naman ng bomb cyclone. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik tayo dito sa Pilipinas. Pinatutugunan na ni Senator Win Gatchalian sa Philippine Statistics Authority o PSA ang paglipana umano ng mga peking birth certificates at delayed birth registration. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Nakababahala kung magpapatuloy ang paglipana ng mga peking birth certificates. Ito ang deklarasyon ni Senador Sherwin Gatchalian kasunod ng panawagan sa Philippine Statistics Authority o PSA na tugunan ang naglipa ng peking birth certificate, delayed birth registration at iba pang civil registry documents. Sa Senate hearing binanggit ng PSA na sa kanilang pagtaya ay may 3.7 million na mga Pilipino ang walang birth certificate. Ito ang dahilan kung kaya't inialok ang late registration process. Ang problema ay inabuso ang prosesong ito lalo na ng mga dayuhan. Sa katunayan ay may naitala ang PSA na 14.9 million na late birth registration na naisumite mula 2010 hanggang 2024 na kanilang nire-repaso. Diin ni Gatchalian, ang mga dayuhang may masamang balak ang nakinabang at umabuso sa late birth registration process, gaya ng mga sangkot sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at ngayon ay illegal na paggawa ng mga sigarilyo. Nais ni Gatchalian na matugunan na ito sa pagpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga registrars na basta nilang tumanggap na mga gustong magparehistro na walang masusing pagbusisi sa kanilang pagkatao. At lalo na kung ang late registration at issuance ng iba pang civil registry documents ay kanilang pagkakitaan. Matatandaan na maliban sa kaso ni dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Go, ay nasundan pa ito ng maraming kalintulad na kaso na karamihan ay mga Chinese nationals. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
mundo ng OPM, panibagong record-breaking milestone ang nakamit ng multi-hitmakers na Cup of Joe. At kung K-drama star naman ang pag-uusapan, ang South Korean actor na si Kim Sun-ho magbabalik Pinas. Narito ang aking showbiz report. Special thanks to Joas o fans ng Cup of Joe. Dahil ang viral hit ng banda na Multo, opisyal ng kinilala bilang most streamed OPM song of all time ng Spotify. Sa ngayon nga, mayroon na itong halos 518 million streams at naungusan ng Up Dharma Down hit song na Tadhana, currently with more than 514 million streams. Ang Multo ay bahagi ng debut studio album ng banda na Silakbo. Kamakailan lang inilabas ang stripped-down version ng Multo na OST ng romantic drama film The Loved One na pinagbibidahan ni Ann Curtis at Jericho Rosales. Samantala, sa iba pang balita, may bibisita na namang opa sa Mayo. Ang South Korean actor na si Kim Sun-ho muli magpapasaya ng Pinoy fans sa kanyang Love Factory fan meeting sa May 31 na gaganapin sa The Big Dome. Kung matatandaan, 2024 pa nang huling bumisita sa Pinas ang hometown cha-cha-cha star kung saan ang Koreanong may pusong Pinoy na si Ryan Bang ang nag-host ng kanyang show. Sa ngayon, wala pang inilabas sa detalye pagdating sa ticket prices ng Love Factory Asia Tour na nakatakdang mag-kick off sa Abril sa Seoul, South Korea. At sa aking pagbabalik, ano nga kaya ang reaksyon ng R&B singer na si Chris Lawrence matapos aminin ni Alvin Aragon na ninakaw nito noon ang kanyang cellphone? Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRB. Abangan sa aming pagbabalik, total lunar eclipse muling masisilayan sa Pilipinas. Kailan nga ba? At sa MBC TV Sports, ang mga pangalang dapat abangan sa MPL Philippines Season 17. Tutukan. Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, masasaksihan ng blood moon o total lunar eclipse sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa March 3. Ayon sa DOST Pag-asa, aabot sa 59 na minuto at 24 segundo ang eclipse na magsisimula alas 7:04 ng gabi at mararating ang maximum bandang alas 7:34. Dahil sa pag-filter ng liwanag ng araw sa atmosphere, magmumukhang mapula ang buwan na mas kilala bilang blood moon. Ganap ding makikita ang eclipse sa Eastern Asia, Australia, Central Pacific at malaking bahagi ng Amerika. Hindi kailangan ng protective eyewear sa panonood ng lunar eclipse at ligtas itong obserbahan kahit walang kagamitan. Maaari ring gumamit ng binoculars para mas malinaw na makita ang detalye ng buwan. Patay naman sa pamamaril ang isang lalaki sa Negros Occidental habang dalawa naman ang nasawi dahil sa sunod sa Bataan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng mga armadong lalaki sa Barangay Tapi, lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Renante Vidarte, 31 anyos, residente ng Purok Maghirupay, Barangay Tapi ng nasabing lungsod, na mayroong tama sa kanyang ulo na ikinasawi nito. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Alan Gary Resoma, hepe ng Kabangkalan City PNP, nakilala ang mga suspect na sina alias RJ at alias Makoy Akero na pawang mga residente ng Barangay Trinidad, lungsod ng Gihulngan, Negros Oriental at mga umano'y membro ng New People's Army o NPA. Ang biktima sakay ng kanyang motorsiklo nang lapitan ng mga suspect at pinagbabarel gamit ang kalibre 45 na pistola. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Dalawang lalaki ang nasawi matapos umabos sa sunog na naganap alas 11:48 kagabi sa Catalina Resident, Barangay General Limorium, Bataan. Ayon sa ulat na diskubre ng Bureau of Fire Protection ang mga bangkay matapos mapula ang apoy. Kinilala mga biktima na sina Joey Reyes, isang foreman at residente ng Barangay Tapula, Orani, Bataan, at Clasisma Eusebio, residente naman ito ng Nabua, Bicol. Batay sa inisyal na ulat ng Orion Municipal Police Station, agad na rumesponde ang mga bumbero sa lugar. Sa isang nagawang investigasyon, lumabas ang aligasyon na sinadya umanong sunugin ang mga biktima ng isang suspect na trabador at tauhan ni Reyes. Sa panayam ng DCRS News kay Ginoong Reels Gatwis, napag-alaman na madalas umanong pagalitan, bulihin, at huling pinagtulungang bugbugin ng mga biktima ang suspect na nagbanta pa umano ang suspect na hindi siya titigil hanggat hindi sila napapatay. Sinindihan umano ng suspect ang barak, sinabuyan ng gasolina, paikot habang natutulog ang mga biktima at saka tumakas. Patuloy ang isinagawang follow-up operation ng Philippine National Police para sa agarang pag-aresto sa tumakas na suspect. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa patuloy na kampanya ng Pangasinan Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio, sa loob ng isang linggo, hinggil sa illegal na droga, nakapagsagawa sila ng 6 na operasyon na nagresulta ng pagkaaresto ng 20 katao at pagkakumpiska ng 125.709 na gramo ng shabu na may standard drug price na 854,821 pesos and 20 centavos. Sa illegal gambling, 3 operasyon ang isinagawa na nagresulta ng pagkaaresto ng 3 sugarol, habang sa wanted person, nakadakip sila ng 5 most wanted person, 20 ang other wanted person, at sa loose firearms isang naaresto, nakumpiskang isang baril sa kanilang isang operasyon. Ang mga arestadong akusado na sa kustodiya ngayon ng PNP at nasampahan na ng kaukulang kaso. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng esports, isang buwan na lamang bago magbukas ang bagong season MPL Philippines, nagsimula ng i-reveal ng ilang kupunan ang kanilang roster. Ang ilan sa mga manlalarong gumawa ng ingay sa roster change, ihahatid ni Matchpoint Lily Borja. Nagpatupad ng malaking pagbabago sa lineup ang Team Falcons bago ang pagbubukas ng MPL Philippines Season 17 sa March 20, kasunod ng hindi paglalaro ng veteranong mid-laner na si Angelo Fio Arcangel at kunin ng kapwa icon na si Salik Haji Imam. Opisyal na inilahad ng Team Falcons ang bago nitong lineup kasama si Haji, kabilang sina Flap TC sa XP Lane, Kyle TC sa Jungle, Super Marco sa Gold Lane at Ogwen bilang roamer. Mula sa iba't ibang beses na paglalaro para sa iba't ibang kupunan, si Haji ay 2 beses na MPL champion kasama ang Blacklist International at kabahagi ng M3 World Championship winning roster ng kupunan. Samantala, sa hiwalay naman na anunsyo, kinumpirma ng 8 February ang pagbabalik ng XP laner na si Kiel VG Cruzem matapos ang halos 3 taon na paglalaro sa ibang bansa. Sasama ang 2-time MPL Philippines champion sa isang binagong lineup habang layong bumawi ng kupunan matapos ang 4-10 na record noong Season 16. Magbubukas ang MPL Philippines Season 17 sa March 20 na may ilang kupunan na papasok sa bagong season, bitbit ang mahalagang pagbabago sa kanilang mga lineup. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mainit na pinag-uusapan sa social media mga binimbitawang pahayag ng mister ni Sex Bomb IZ na si Alvin Aragon. At sa gitna nga niyan, lumutang din online ang isang lumang video nito kung saan kanyang inamin ang pagnanakaw noon sa cellphone ni Chris Lawrence. Ang reaksyon ng R&B singer sa Showbiz Report na ito. Naglabas na ng pahayag si Chris Lawrence matapos muling mag-viral ang isang lumang video ng mister ni Sex Bomb IZ na si Alvin Aragon kung saan inamin nitong ninakawan niya ng cellphone ng mga awit. Si Chris Lawrence, yung singer, ninakawan ko ng cellphone niya yun sa bahay niya.
Kwento ni Chris, 2006 pa nang mangyari ang insidente at nakilala sa isang bar si Aragon na dati ring naging bahagi ng Kapuso reality competition na Starstruck. Nang mabiti na niya sa inuman na magsara ang bar, ay nagpa siya silang ituloy ang session sa bahay ni Chris. Pero nang mag-uwian ay doon napansin ng R&B singer na nawawala ang kanyang telepono. So I think nag-guilty yung isang friend niya and tinawagan niya ako and inamin na si Alvin nga kumuha. So long story short, nag-sorry siya and honestly, my fists were balled up. Gusto ko siyang suntukin pero I know that violence is never the answer. So, Sa kabila ng nangyari, 20 years ago na naman daw yon at alamanan nitong mabait na tao raw si Aragon. Sa huli, pabirong hirit ni Chris, ikaw kasi Alvin, kinalimutan ko na yun. Pinaalala mo pa. Oo nga, naibalik mo ba? para sa MBC TV Network News, ito po ang show is Angel ng DZ. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Sa ngalan ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw ng Miyerkules para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.